Pero, bago ka kasi dumating, nagko-competition kami. Sino ang mas maraming galit sa amin? Ng mga DDS. Sa inyo? Pero nung dumating ka, ulat kami, talo kami dalawa. Diba? Panalo po. Panalo kayo, no? Ang tanong ko nga nakakatulog pa ba kayo sa dami ng negative energies na binabato sa inyo? Parang the Conjuring, di ba? Yung, Ganun ba? Parang bang tumataas yung balahibo ko pag nadidinig. yung... Hindi ko sila, I don't mind them. Baka sila yung hindi nakakatulog, kaya ganyan lagi ang pintas nila. Right. I think sila yung hindi makatulog kasi puno ng hatred ang kanilang puso. Puno ng kadiliman. Ibig sabihin, binabangungot sila. Nasa isip nila si Auntie Claire. O imagine mo, nagtatrabaho ako, hanapin ba naman ako? Talagang hindi sila makatulog, Exactly. diba? Hinahanap nila ako. Pag nakita tayo nila ngayon, na ganito suot natin, tayo naman ang bangungot nila, diba? Pero Auntie Claire, eto, nung nabalitaan kasi ng mga, syempre, mga Pilipino, yung dinala ng gobyerno after the Canada visit, may mga environmentalists and environment activists na nag-react. Paano daw po ba natin or ma-assure ng gobyerno na ang Canadian mining companies ay susunod sa ating environmental laws? Actually, nakausap ko dyan kasi doon si Secretary Cuna. Kasi sabi ko, definitely magiging issue yan. Pero meron silang ginagawa talaga na para maprotektahan ang ating environment. Hindi sila tutulog-tulugan para yung bansa naman natin ang masira para sa ganitong klaseng investment. Hindi. Sabi ko, dapat nating i-amplify kung ano man ang inyong mga projects. Kasi para yung mga kababayan natin na iyan lang talaga iniisip, masira ang ating environment, ay mapanatag ang kalooban na ito ang gagawin ng gobyerno para mapangalagaan din natin yung ating especially nowadays, syempre, ang bilis kumalat ng misinformation and disinformation. Tanong ko lang din po, may mga IPs po ba na maaapektuhan kung sakasakali or madi-displace na naman? I don't think so kasi pinangangalagaan ng Pangulo ito. Hindi ito pababayaan talaga. Alam natin yung mga IPs nasa puso yan ng Pangulo. So, I doubt na maaapektuhan sila. Nung nasa Canada kayo, lumabas yung report ng World Bank na tayo ay upper middle income country na. Diba? Pero at the same time, ayon sa SWS, yung self-rated poverty is more than 50%. Sabihin, 52 daw ang tingin ng mga Pilipino sa sarili nila na mahirap. Paano balak yung ganitong klaseng pakiramdam at yung ganitong upper middle income level? Paano mo yan ididikit? Anong plano ng gobyerno? Parang yung upper middle income kasi parang average yan. Pinagsama-sama para makita yung average na kayamanan ng bawat isang Pilipino. Pero ayun na, hindi pa masyadong nararamdaman. Yes. So, yan ang trabaho ng gobyerno para pag-ugnayin yung reality at saka yung perception. Diba? Actually, di ba, maraming intervention kasi ang ginagawa ng gobyerno. Let's face it talaga naman, lalo na nagkaroon ng crisis sa Middle East, na-apektuhan tayo, pero every time kasi na magkakaroon kami ng meeting, especially sa Uplift, ang laging utos talaga ng Pangulo, huwag niyong pabayaang mapatid yung supply ng fuel. Sabi niya, yung presyo talagang hindi natin yan makokontrol. Okay? Hindi natin makokontrol ang presyo, pero dapat siguraduhin nyo na yung supply ng fuel ay hindi mapatid kasi para tuloy-tuloy lang din yung nangyayari, yung negosyo. Diretso lang yung trabaho natin. Pero definitely, wala tayong magagawa sa presyo. Imo-monitor lang natin yan. So, yun talaga yung utos ng Pangulo. At the same time, sabi niya, kailangan yung fertilizer, meron din tayong supply. Mahal, yes. Ito siguro yung mga utos ng Pangulo na kami-kami lang yung nakakarinig kung ano talaga yung gusto. Kasi dito nakikita ng media Pero yung mithiin ni Pangulo kung paano maibsan talaga yung impact ng crisis, talagang yun ang inuutos niya. Kaya sabi ko nga, si Secretary Sharon, sabi ko, wala ng tulog to. Tapos minsan nakita kami, sabi ko, Secretary, makikita kita, nai-inspire ako. Sabi niya, bakit?
Kasi feeling ko I'm full of energy. Wow. Samantalang siya na daw, wala na daw siyang energy. Kakatrabaho. Hindi, kasi talagang tinutukan niya yung supply ng fuel, yung kasagsagan nung giyera, yung gulo sa Middle East. So, ito yung mga intervention na sinasagawa, pero hindi natin masasabi na talagang hindi maapektuhan ang iilan dahil sa mga nangyayari. Actually, hindi lang naman yung crisis yung nakaka-apekto sa ekonomiya natin. Let's face it, yung political noise, na sobra na ginagawa talaga nila, para intentional talaga mag-ingay, na nakaka-apekto ito sa ekonomiya. Yan yung mga pinag-uusapan namin na hindi lang yung crisis sa Middle East, pati yung sobrang ingay, yung fake news, nakaka-apekto po yan sa Halimbawa, ekonomiya. nung several months ago, nung nangyari, yung Netflix miniseries sa Senado, may nakausap akong corporate Baril-barilan investors. ba? No, sabi nila, what's happening? Yeah. No, magpukan muna sila. Mag-withhold muna sila ng desisyon. Yes. Dahil gusto nilang makita. Dahil ang image, parang ang gulo-gulo natin. Diba? Parang Humpty-Dumpty. Buti na lang, na-resolve eventually. Pero alam mo naman yan, Anticlair, alam mo yung optics eh. Diba? Yan yung epekto, yung binabanggit mo kanina. Tapos parang sunod-sunod yung pag-amplify ng mga violence involving minors. Tapos parang pakiramdam ko, teka lang, bakit parang tuwang-tuwa kayo? Ito yung, ako basa ko lang to, no? Ito talaga, isang obstruction sa mga destabilizers. Ito talaga yung ginagawa nila para pag bumaksak or pumangit man yung ekonomiya sa bansa, isisisi na naman nila sa Pangulo. When in fact, isa sila sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng epekto sa ekonomiya. Nabanggit niyo, Auntie Claire, yung isang elephant in the room. Yung source ng langis na crucial sa ating energy regime, no? Napag-usapan ba yan sa Canada? Dahil ang Canada, ang biggest supplier ng langis ng Amerika. Meron bang ganun na pag-usapan sa bisita ni Presidente? Yes, meron. Kasi, kumbaga, ang napag-usapan sa bilateral meeting, sabi nga niya, ang sabi po ng bansang Canada, ni Prime Minister, ay gusto niya na maging daan din po ang Canada na maging partner ng ASEAN sa IT, sa energy, sa nuclear, energy. So, lahat ito ay nabanggit. Pero syempre, sabi nga natin, ito ay kumbaga initial na usapan. Kaya nandoon yung iba nating mga miyembro ng gabinete para pag-usapan ng detalye kung ano yung pwedeng pasukin ng negosasyon ng Pilipinas, ng Canada. Napag-usapan din ba dyan ang nuclear power? Dahil sa usapin ng modular nuclear power, mas abante ang Canada kaysa US. Nakausap natin dati. No? May ganun bang pag-uusap? Dahil posible kasing game changer yan. Nabanggit po siya. Nabanggit po siya. And at the same time, nabanggit din po naman siya sa Russia. So, nababanggit po ito at ito naman din po ay pinag-aaralan kung ano yung pwedeng magiging epekto nito sa Pilipinas, kung tatanggapin ba. Kasi ang unang concern din ni Pangulo dyan, nung una itong binanggit sa Russia is ang apprehension ng mga Pilipino ay dangerous ito. So sabi naman ni President Putin, yes, in general, sasabihin na dangerous, pero depende naman yan sa kung paano ito gagawin. Diyan kasi lovely sa modular, ang mga abante dyan ay France, Canada, US. Ang Russia medyo hindi pa masyado. Marami sila nuclear weapons. Nuclear. Ang weapon ng presidente, no? Pag merong aawayin, yung nuclear option. Anti-nuclear weapon. The Dragon Lady, Malacanang, di ba? Exactly. Ito na meron pala akong gusto liwanagin kasi nanood ako na isang episode nyo. Kasi sabi, Yusi Claire, Wow, pinapanood tayo. Naghang. Yes. Actually, ganito yan. I was very curious. Hindi ako yung naghang, yung teleprompter. Okay. Oo, kasi wala akong mabasa. So, hindi pala nila alam na
wala siyang laman. So yun yun. Kaya dami yung tatanong. Dapat ko ma-explain. Sabi ko, Anyari, parang ganun. sabi naman ni Judge Ronald, ay hindi ako naniniwala na si Auntie Clara naghang. Sabi niya, yes, yung teleprompter nagkaroon ng problema. Yun nga yun. Pero hindi niyo rin po pwedeng sabihin na, uy, anong nangyari sa teleprompter? Hindi. Hindi ko alam at that time. It's the first time nangyari. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, may technical problem po ang teleprompter. I just waited na lang. Hindi rin po pwede mag-adlib. Siguro, lesson learned na yan. Siguro susunod pag ganyan nangyari, sabihin ko talaga. Kaya nyo naman mag-adlib. Kasi before, sa Cebu yata kami, ang labo ng letters, yung maliliit yung letters. Sabi ko, pasensya na po, hindi ko talaga mabasa. Sinabi ko naman talaga. Pero I think may mga reactions kasi sa social media. Mga totoong tao ito, na nababasa ko. Sabi nila, parang pinipilit daw yung messaging na, kumbaga, improve na daw yung economic status ng Pilipinas. Pero hindi naman daw talaga nila nararamdaman on the ground. So parang feeling nila pinipilit lang yung messaging na yun. Actually, ganito yan, di ba? Sabi nga natin, kung nagkaroon tayo ng upper middle income, katulad niya, sabi niya naman, ito ay yung talagang economic growth, yung average. Pero hindi naman talaga sinasabi ng gobyerno na lahat ng tao ay nasa mabuti ng status ba, yung sitwasyon ng buhay. Kaya nga, patuloy yung gobyerno ng intervention. At katulad kanina, nasa school food feeding ang Pangulo, may milk feeding. Lahat ng ito ay isinasagawa kasi para mas mabigay natin yung tulong sa mas nangangailangan. So, siguro, hindi naman din lahat, hindi nakakaramdam ng ginhawa. Meron naman din mga kababayan natin na kahit paano ay na-improve naman yung buhay. Paano niya re-resolve yung contradiction? Usually kasi sa normal political economy, pag mataas yung ating budget target, tapos yung ating growth rate ay mababa, katulad ngayon, no? Mismo yung target ng gobyerno ay hindi naabot dahil nasa external factors. No? Usually, contradictory yan sa isa't isa. Dahil lalaki ang inyong deficit. No? So, anong plano ng gobyerno para hindi mangyari yan? 7.2, 7.3 trillion yung proposed budget. Ang problema, at least itong previous quarter, 2.7% lang yung growth. Ibig sabihin, malayo doon sa target. Kung ganyan yung agwat, tatamaan yung ating ekonomiya. Lalong lalaki yung deficit. Lalo na ngayon, yung mga nagpapautang, ang taas ng interest rates. Dahil nasa Iran war, no? So, para yung upper middle class at yung perception ng tao na mahirap sila, para ma-bridge yung gap, no? Anong plano ng gobyerno? Kasi yan una, pang-priming. Pero yung isa rin kasi dyan, ay yung pinapropose ng mga katulad nila Solita Monsod, medyo taas na naman yung tax doon sa nakikinabang sa ganitong crisis. No? Yung may windfall, halimbawa, oil companies. Yan, nilabas na rin ni Secretary Garinyan. Baka pwedeng pag-aralan yung pagtaas ng buwis ng mga nakikinabang sa crisis na ito. Dahil hindi naman lahat tinatamaan ng crisis may nakikinabang. Yan ba ay on the table? Actually, napag-usapan yan. Pero medyo may apprehension kasi yung economic team pagdating sa ganyan. Na ang itataas mo na tax ay yung, kumbaga yung mas yung medyo mayaman. Well tax. Meron din daw kasing negatibo na pwedeng mangyari. So kaya inaaral yan kasi baka nandito nga sila, tapos biglang umalis na sila. Pag-alisan sila, pati negosyo nila dali sa ibang bansa kasi ganito kalaki yung tax na ipapataw sa kanila. So, pinag-aaralan. Tama yun, pag-aaralan lang. Pero marami kasi mga bansa na ginawa yan, pero hindi umalis. Sana hindi ganyan sa atin. Paano ang gagawin mo kasi, papawasan mo yung corruption para hindi sila umalis. Mas i-improve mo yung infrastructure. Kumbaga, merong iba silang pwedeng gawin. Ibang benepisyo para hindi sila umalis. Dahil karamihan kasi dyan, mga local investors din. Hindi yan foreign. Yung mga nandito ngayon. Kung gusto natin mawasan talagang corruption kasi ngayon, medyo marami nang natatakot at talagang hinahabol sila. Sana sa susunod na eleksyon, ang kunin nilang leader ay yung hahabol di sa Correct. Exactly. Correct. And definitely that's not the person na bibigyan nyo ng mensahe ngayon. Yes. Pero going into the next presidential election sa 2028, no?
Isa pa lang ang nagpakilala bilang kandidato. No? Hindi ba kayo na-intimidate? Hindi ba kayo na-tense? No? Hindi ba kayo kinakapos ng hilinga katulad ng isang senadora? Bakit naman? Dahil siya kasi yung mataas sa survey. Malaki din naman po yung pwedeng sabing liability niya. Di ba? So, hindi pa niya na-explain yun. Parang Hindi. kayo yung kanyang liability. Ang ganda pa naman ang ngiti ni dyan. Pero siya ba talaga to? Kasi sexy eh. Pero sexy na si Bibi Sara. Ngayon ko lang kung kailan ko Diba, na. kahapon pumayat siya, nakita ko. Pero parang yung Invictus, parang isang line lang yung alam niya. No? Kanina kasi binanggit ko rito yung buong tula eh. Dahil kabisado ko yan eh. No? So ano po ang mensahe ninyo sa stand B? Sa stand B ni VP Sara? Manatiling ganyan ang kanyang katawan. Para may panlaban siya Para sa susunod healthy. election. Pero siguro ang mensahe natin, VP Sara, mas maganda po sila na kung diretsuhan yung sasagutin ang mga aligasyon laban sa inyo. Huwag na po yung mga technicalities kasi kailangan ng tao malaman kung totoo bang mayroong paglulustay. Kasi yung pag gano'n naman niya, threaten niya sa Pangulo. Admitted na niya eh. Freedom of expression lang ang kanyang depensa. Yan, di ko alam ba't nagtatagal pa yung witness ngayon. Admitted naman na yun, di ba? Yes. So, yun lang po, VP Sara. Yan. Yung pahuli, in 4 days kasi, anniversary, 10th anniversary ng ating historic victory sa UNCLOS. Yes. Laban sa China. Tingin mo, for 10 years, wala naman siya sinasabi. Lagi siyang no comment. Yung tatay niya ang sinabi, dapat itapon sa basura. Pero siya, anong advice mo sa kanya? No? Siguro dapat magsalita siya in Mandarin. Gauchi. Kung paano rin niyang ipaglalaban ang interes ng Pilipinas nang hindi na tayo nagpa-provoke ng gera. Ha? Correct. Kasi lagi nang sasabi, it seems that you're provoking war. Fear-mongering. Diba? Pero hindi tayo gano'n. Hindi nagpa-provoke ng war, hindi nagpa-provoke ng kaguluhan, but still na ipaglalaban ang karapatan natin. Hindi puro yung no comment. Maraming salamat. Bye, VP Sara. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro. Maraming salamat. Judge Lovely and Judge Ronald. Thank you so much.